Nung panahon ninyo sa NBI, doon po nangyari yung November 23, 2024 na broadcast ni VP Sara Duterte, at kayo po yung nag-imbestiga, if I remember right, when we guested you before sa story ko, kayo po nag-imbestiga. We'd like to know po kung ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon, ano po yung mga findings, at yun po, konting paghihimay po. Yes sir, noong pong November 23, nung lumabas yung Zoom meeting nga ni VP Sara, naging agad yun, tinatawag ko po agad ng aking cybercrime unit. Tingnan nyo nga ito, totoo ba yan? Hindi ba yan AI? Si VP Sara ba yan talaga? So umaksyon agad ang aking cybercrime unit. At nag-check agad kami sa Facebook at yun, nakakuha kami ng certification na tunay na pangyayari yun. With that, nagkaroon na nga ng nagsalita agad, nagbigay agad ng kanyang panig si E.S. Bersamin during that time. Tapos si Secretary Boying Remulla, DOJ Secretary at that time, ay tinawagan agad ako, may nagte-trending na ganun nga. Tignan niyo yan. Siyempre, opo sir, we're on it na. Ngayon, later, si Presidente mismo nagpalabas din ng kanyang komento. Sinasabi niya hindi niya pa lalampasin yung mga ganyang pagtatangkang kriminal, hindi niya pa papalampasin yan. So with mga pronouncement ng ating mga pinuno, mga nasa itaas, ay talagang nag-proceed kami sa pag-iimbestiga. Kaya antemano, nung ma-check namin na authentic yung video at talagang si VP Sara ang nagsalita doon, ay nag-compose po ako ng investigating team. Puro kami mga abogado doon, siguro mga 6 kami na abogado except doon sa technical assistance ng side na isinugpi na namin si Ma'am VP Sara para pumunta sa NBI at makapag-shed light dito. Pero po, hindi siya nagkuntata. Did she ignore? Did she waive that invitation? Ayun, opo, yun pong unang subpila namin sa kanya, plus letter, sinabi namin na naintindihan namin na sinasabi niya lagi na mayroong threat din sa kanyang buhay. So, mandato po ng NBI na pagka may threat sa buhay ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at ng Chief Justice, antemano, kailangan motu proprio pumasok ang NBI at mag-imbestiga. So, sinabi namin kay Ma'am VP Sara na Ma'am, imbestigahan natin lahat yan. Pinapapunta nga namin siya sa NBI pero hindi siya sumipot. Nagpadala siya ng abogado, kung hindi ako nagkakamali, Attorney Lim, at sinabi nga sa amin na hindi makakarating si VP Sara dahil busy siya sa pagpe-prepare doon sa merong investigation ng Congress. So, nireset ko yung investigation para mabigyan siya ng time at the same time, sinabi ko, tinanong niya rin kung ano ba yung iimbestigahan namin sa kanya. Sinabi namin punto by punto. Pero yung pangalawang pagkakataon, hindi pa rin po siya sumipot. Attorney, paano naman yung sinasabi niya na Project Romanov? Na meron daw plot para ubusin ang kanyang pamilya. Yung ba ay napaabot sa inyo noon at naimbestigahan nyo rin? Alam nyo, nagsalita si VP Sara because of the question of si Princess Maui. Ang tunay na pangalan niya ay si Julius Melanio. Nagulat kami, bakit bigla na lang na sinabi niya na, Ma'am, yung merong operation na Romanov. Parang ang nangyari na may operation Romanov against VP Sara. But then, chinek namin yung Romanov na yan. At napag-alaman namin, nagmula yan kay Mayor Baste.
during the Mas Mausog rally sa January. Davao, January 28, 2024. Opo. Nagsalita si Mayor Baste na meron lang akong gustong i-warn si presidente natin na bago siya matulog, remember the Romanov, Mussolini, and remember what happened to your family in 1986. So yung Romanov po ay nag-umpisang lumabas yan sa pananalita ni Mayor Baste. Kaya yung tanong ni Princess Maui, nagulat kami, bakit biglang na lang na kay BP Sara na yung Operation Romanov na yan? At we further investigate, yung Romanov pala, mga ruler yan sa Russia, and tapos nagkaroon ng gera doon. In 2018, ay hinuli yung buong pamilya at pinatay yung buong pamilya. Pero ruler yun, at para si Nicholas II Opo. ay hindi na makabalik sa pwersa, hindi na makabalik sa pamumuno. Ganun po ang nangyari doon. The last monarchy. Opo. Ani? So, attorney, na-confirm nyo na authentic yung video at sinabi niyo na rin sa amin noon na talagang grave threat siya, whether conditional o naging threat siya. It's a threat. Opo. Pero apart from the threat, at that point, nag-imbestiga ba kayo kung totoo nga na merong plot to assassinate or plan to assassinate the President Marcos, si President Marcos? Kasi ngayon na sinasabi sa amin ni Melvin Matibag, at tunay daw yung hindi lang threat yun, kundi plano. Merong plano na i-assassinate. Opo, patuloy po kaming nag-iimbestiga during that time. Pinipilit namin makakuha ng information kung sino ba yung nakakausap. Kaya po, yung lahat ng identified na vloggers na present during that time, sinugpi na po namin. At pinipilit namin malaman, baka sakaling present yung tao na kinausap ni BP Sara at the time, o baka kilala nila. Pero wala pong, lahat po sagot nila, wala naman daw po yung lalaki doon, yung kinausap ni BP Sara. Kaya tapos nga, iniimbitahan namin si BP Sara para makapagpaliwanag siya. Baka nagagalit lang siya na out of, nabibigla lang siya, kaya niya nasalita yun. Pero hindi po siya nakipag-cooperate sa amin. So, attorney, hindi totoo yung sinasabi ng ibang sektor na hindi nyo inimbestigahan yung alleged Romanov plot laban sa mga Duterte. Hindi totoo yun. Inimbestigahan po namin at Yes. napag-alaman na po namin na yung Romanov nag-originate yan sa salita ni Mayor Baste. At nagulat na kami, bakit biglang itong si Maui ay ipinupukol na yun at as threat para kay BP Sara. At saka yung maaring itanong nyo, o nabanggit na pala yan ni Baste, bakit hindi nyo imbestigahan si Baste? Because at that time, hindi naman threat yung kay Baste, warning, babala, na, Mr. President, alalahanin mo yung Romanov, alalahanin mo yung Mussolini, alalahanin mo yung nangyari sa inyong noong 1986 sa pamilya ninyo. So, wala lang, hindi naman threat yun. But then, yung magsalita si BP Sara na talagang ang hindi nga nila na pupuna yung salita ni BP Sara. Yung unang salita niya, huwag kang mag-alala ma'am, pag ako pinatay, ay meron na akong nakausap para patayin si BBM, si Lisa at si Speaker of the House. No joke. Tapos sinundan niya, pag ako namatay, wag kang tumigil hanggat hindi sila napapatay. At sumagot yung lalaki, yung kausap niya, yes, ganon. So, yung pangalawang salita niya, which is the latest pronouncement, ay
pag namatay siya, hindi yung pinatay. So, napaka-dangerous. Kung knock-on-wood, atakihin siya, o madisgrasya, whatever, namatay siya, abay, yung nautusan niya, kung sino man yun, ay i-execute yung kanilang plano. Ano naman ang tingin nyo, attorney, dito sa depensa nila na ito ay may context, yung threat na yan. Or At ito justification. ay conditional lang. Conditional. Oo. Hindi po ang ang threat po maaring may condition o walang condition. Pagka nasabi mo na yung pananakot, yung mga words or utterances na ng crime against sa isang tao o sa kanyang pamilya o sa kanyang property, yan ho ay papasok sa great threat. Attorney, if I may, para lang po klaro kasi people are also wondering kung if you've ever been able to identify or track down kung sino yung nakausap ni VP Sara. Kung meron man, meron ho ba talaga siyang nakausap at meron ho ba kayong yung kahit paano napagsuspetsyahan kung sino itong nakausap? Patuloy pong iniimbestigahan yan at as a matter of fact, nasabi lang nga ni ngayong Director Melvin Matibag na meron na silang lead. Meron na silang lead at maaaring mailabas niya yan within 3 to 6 months. Pero nung panahon nyo, attorney, na-verify nyo ba na may kinausap nga? Although hindi nyo siya na-identify. At that point, nung kayo po yung director, Pinipilit po namin ma-identify kung sino man yung kausap niya, pero wala kaming zero ang information namin during that time. Pero alam niyo naman kasi ngayon medyo Pero alam niyo naman, attorney, na hindi kinakailangang malaman kung sino yung hinayang para mabawasan yung pagiging grave threat nung grave threat. Hindi po. Makilala yun o hindi mapapalitan, hindi magbabago yung isinampa namin na grave threat at inciting to sedition.